Good morning po sa lahat. Isa pang muli yugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po na ating aralin ngayong umaga ay magbayad ng utang ng iba. Magbayad ng utang ng iba. Mga minamahal niyo pong naranasan ba na kayo nagbayad ng utang ng ibang tao? May pinaranasan ko minsan, kayo nagbayad ng utang ng ibang tao, ito na mahirap gawin. Lalo na kung malaki ang pagkakautang. Ngunit dahil dapat gawin, ginawa ko na lang para maiwasan ang gulo. Ngayon po, sa ngayon, tila bihira na ito mangyari, di po ba? Na umako tayo ng pagkakautang, panagutang, obligasyon, o problema ng ibang tao. Maring sa ngayon, kanya-kanya na lamang, at wala nang pakialaman. Wala nang pagmamalasakitan. At maring po ang rason, at dahil ang iba, ay ito. Bakit ako ng utang, obligasyon o problema ng iba? Mantala ako mismo ay may utang. Ako mismo ay may obligasyon at problema na kailangan kong asikasuhin, dalhin at lutasin. Di ba tinigit ang mga nasa Biblia na ito ang handang gawin ni Pablo para sa isang kapwa-Kristiyano? Yan po si Onesimo ay sa aklat ng Filemon. Si Onesimo po ay isang alipin na merong atraso kay Filemon, na kanyang amo. Kaya sabi ni Pablo sa kanyang liham kay Filemon sa verse 18-19, na kung si Onesimo ay may kasalanan na utang kay Filemon, si Pablo na ang kanyang sigilin. Si Pablo na ang magbabayad. Ngayon po, di ba't ang pag-ako ni Pablo ng anumang kasalanan, utang o panagutan ni Onesimo kay Filemon, isang magandang larawan na ginawa ng Panginoon Yesus para sa ating mga makasalanan upang tayo po'y maligtas. Ayon sa 2 Korinto 5:21, ni nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya tinuring na makasalanan upang sa magitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Yung mga minamahal kung kinakailangan po, naway maging handa tayong umako sa pagkakautang, panagutan, at obligasyon ng iba. Sabag ito nga mismo ang ginawa ng Panginoon Yesus para sa atin. Maraming salamat.